Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung pagpapatuloy ng yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Taif. So pagkatapos noon, doon din pala nangyari yung pakikinig sa kanya ng mga jinn, ng mga engkanto. Yung ayon doon sa nababanggit sa Suratul Jinn at doon sa iba pang mga sura na paglalahad tungkol sa kaganapan na ito. Ayun nga sinasabi na bagaman nabigo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif, nagwagi naman siya kumbaga sa mga jinn kasi nagsimula nang maniwala yung mga jinn sa kanya. Wa min siyaqi hadhihi al-ayat wa kada min siyaqi riwayat allati waradat fi tafsir hadha al-hadith yatabayyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lam hudura dhalika an-nafar min al-jinn hina hadaru wa sami'u. Mula sa mga ulat at gayon din sa kahulugan ng hadith, nung aya na mga nabasa natin. So nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pakikinig ng mga jinn kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama alima ba'da dhalika hina at tala'ahu Allahu alaihi bihadihil ayat. Pinahayag ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga jinn na nakinig. Yung sa pamagitan din ng mga aya na yun. Baga siya mismo hindi niya nalaman. Pinabatid lang ni Allah. Siyempre dun sa pamagitan ng Suratul Jinn. Wa anna hudurahum hada kana li awwali marra. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakinig sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ilang taon din lumipas, 10 taon. Pagkatapos ng Be'tha, saka nagmuslim yung mga jinn. Wa yaqtadi siyaq ar-riwayat annahum wafadu ba'da dalika miraran. At nababanggit nga sa iba pang mga ulat na pagkatapos nito ay paulit-ulit na yung pagpunta ng mga grupo ng mga jinn kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makinig ng kanyang pagbasa ng Quran, pangangaral at iba pa. Wahakkan kana al-hadith nasran akhar amaddahu Allahu min kunuzi gaybihi al-maknun bijunudihi allati la ya'lamuha illahu. Ito nga ay katotohanan na isang tagumpay na ibinigay ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Pumalpak siya doon sa sa Taif, pero nagtagumpay naman siya doon sa mga jinn, alhamdulillah. So ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga darating sa kanyang pagsubok, pero darating din sa kanyang ginhawa. Actually doon nga sa di ba? Pagkatapos din ng doon sa diba Amul Husun yun, yung pang-10 buwan. Doon ipinahayag yung pagdadaawa na rin sa Madina. Nagsimula na rin siya magdaawa sa Madina nun. Kasi hindi naman biglaan din siya pumunta ng Madina. Kasi pagkatapos sa Taif, so nagsimula na rin yung pangangaral niya sa mga taga-Madina, kumbaga. Pero mga 3 taon pa lumipas bago sila tuluyan na naghijra. Kasi hindi rin kumbaga basta-basta yung pagpunta nila sa Madina. So pinagtagumpay ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan nito. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkamit nitong tagumpay na ito sa pamagitan ng mga kumbaga sundalo ni Allah na si Allah lamang ang nakakaalam. At ganyan din sinabi, ثم إن الآيات التي نزلت بسدد هذا الحديث أو هذا الحادث كانت في تيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
So hindi sa kahulugan ng mga ito, mga aya na nabanggit, ay meron din itong kumbaga pahiwatig ng pagtatagumpay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na ayyi quwwatin min quwwatil kaun la tastatiu an tuhawwilu bainaha wa baina najahiha. Ayun nga, kabilang sa mga aya na ipinahayag sa mga pagkakataon na ito, yung doon sa sinabi sa Suratul Ahqaf verse 32. Wa man la yajib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi. Ito rin yung yung pinag-usapan ng mga jin. So nagpapahiwatig ito ng pagtatagumpay din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaunan. Kasi pinag-uusapan ng mga jin yung mga nangyayari. Sasabi ng isa sa kanila yung nagdadawa. Sino mang hindi tumugon sa tagapag-anyaya ni Allah, siya ay hindi makakapagdulot ng kabiguan sa lupa. Ibig sabihin, hindi niya mabibigo si Allah. Matatalo lang siya kapag hindi siya magmumuslim. Walaysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalim mubin. At wala siya matatagpuan liban pa kay Allah na katulong o kakampi. Sila yung mga hindi nanampalataya ay nasa malinaw na pagkaligaw. Ngayon din sa Suratul Jin, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sabi ng mga jin sa isa't isa, nag-usap-usap sila. Nalalaman natin, kasi dinadakwahan nga nilang kapwa nila jin. Magmuslim na kayo kasi nalalaman natin, hindi natin mabibigo si Allah dito sa lupa. Kumbaga, kung gusto ni Allah na parusahan sila, magagawa ni Allah na parusahan sila. At hindi sila makakatakas. Hindi sila makakatakas. Nilalaman natin sa mga bagay-bagay, maaring mas malawak yung kaalaman ng mga jin. Kasi mahaba yung buhay nila. Nakarating sila kung saan-saan. Kung ganito mag-usap yung mga jin, na takot sila. Kumbaga, gustong-gusto na nilang manguna talaga sa pananampalataya, paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang kapangyarihan talaga ni Allah ay hindi, wag tayo kasi ito nang Imanu bil Ghaib Ang Imanu bil Ghaib. Kaya siya tinatawag na Imanu bil Ghaib. May mga bagay na pinaniniwalaan natin kahit hindi natin nasasaksihan. Hindi pa natin nakita o hindi natin naranasan. Halimbawa, pagpapatagumpay ni Allah sa kanyang relihiyon. Hindi pa natin yung nararanasan. Kumbaga, halimbawa, na mangingibabaw yung mga Muslim. Maring hindi pa natin nararanasan, di ba? Pero, naniniwala tayong mangyayari. Kasi al-ghaib pa rin yung al-ghaib din na maituturing yung hinaharap, yung future. Al-ghaib din yun na maituturing. So, ganoon din yung mga jin sa kanilang pag-uusap. Ang jin, kumbaga, maring hindi pa nila nakikita yung pagtatagumpay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero naniniwala sila na mangyayari yun. Kasi maaring nasaksihan nila ito sa iba pang mga propeta na inapi sa umpisa, pero kalaunan ng ibabaw. Bawa niyan, di ba yung mga jin na ito, kilala nila si Musa alayhis salam. Baka buhay na sila Panahon pa ni Musa alayhis salam, buhay na sila. Nasaksihan nila yung nangyari kina Paraon. So ganito sila mag-usap. Kaya nga dito, sinabi ni Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Puri rahimahullah, etong pangyayari na ito, na pakikipag-usap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga jin, ay pahiwatig din ng tagumpay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wa. Pahiwatig na, kumbaga, nagbigay sa kanya ng pag-asa. Alhamdulillah. Kaya nga yung aya doon sa, dito mo marirealize yung aya doon sa Suratul Syarh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Na kasama ng paghihirap ang ginhawa. At sabi nga ng mga scholar sa tafsir, yung al-usru, yung paghihirap, di ba? May alif lam. Ibig sabihin tukoy. Tapos yung yusra, walang alif lam. Kasi ibig sabihin dito ni Allah, yung isang ibibigay sa atin ni Allah na paghihirap,
maaari magdudulot ng maraming o susundan ng hindi tukoy na bilang na ginhawa. Maaring ganon. Maaring ganon yung mangyayari. Tingnan na lang natin doon sa halimbawa sa buhay natin, di ba? Merong mangyayaring pagsubok. Pero yung pagsubok na yun pala, magdudulot kalaunan ng ginhawa. So, halimbawa, dito na lang, di ba? Puputulan na tayo ng kuryente. Eh ngayon, di nagpakabit na tayo. Ginhawa yung kapalit nun. Tapos dati, so may ginhawa. Nagpapalitan lang sila. Ngayon, nasa tao na lang kung paano niya tatanawin yung mga nangyayari ito na paghihirap. Mamasamain ba niya? O, kumbaga tatanggapin niya mula kay Allah. Minsan nga, yung iniisip ko nga na yung tao, susubukan talaga tayo ni Allah eh. Kung di tayo susubukan ni Allah sa pamagitan nito, susubukan niya tayo sa ibang bagay. Iba ka mas malala pa. Kaya di ba lagi ko nababanggit, minsan napapaisip ako eh. Okay na itong maghirap. Kasi kaysa naman yung kasi nga yung mga mayayaman halimbawa, hindi sila problemado sa maraming bagay eh. Pero sinusubok pa rin sila ni Allah sa matinding sakit. Kaya minsan naisip ko, okay na itong mahirap tayo. Kaysa yung mayaman nga tayo, maubos naman sa pagpapagamot. O kahit hindi pa maubos yung pera nung mayaman sa pagpapagamot, eh paano niya naman i-enjoy yung buhay niya kung meron naman siyang sakit? Araw-araw inaalala niya paano yung kayamanan niya pag mamatay siya. Paano yung kanyang mga iiwan. May kanya-kanya tayong pagsubok eh. May kanya-kanya tayong pagsubok. Kailangan lang talaga nating pagtiisan. At minsan yung pagsubok na dumarating sa atin, yun yung alam ni Allah na kaya nating pasanin kasi para manatili tayong mananampalataya. Kasi nalaman na ni Allah na kung iba yung binigay niya sa ating pagsubok, baka mabigat masyado para sa atin. Kaya yun din yung aya doon sa dulo ng Suratul Baqarah, di ba? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walang pagsubok na ibinibigay si Allah sa sino man, liban na lamang na ayon sa kakayanan nito. Sa mga pagsubok na binibigay sa atin ni Allah, kung tutusin, kaya natin eh. Kaya natin. Kailangan lang natin pagtiisan, inshallah. At dudulutin ni Allah pagkatapos nito yung ginhawa. Kaya nga yung mga nagpapakamatay, diba, sa banalaan eh. May nakita akong commercial minsan sa Facebook eh. Kasi kahit sa mga kuffar eh, kumbaga, nagpapayuhan sila laban sa pagpapakamatay. Ang ganda nung nung cartoons yung ginawa nila. Sabi doon sa doon sa cartoons. Kapag malubak daw yung biyahe, ibig sasakyan mo uga-uga. Hindi ka titigil at aalis sa sasakyan. Ang gagawin mo, mag-seatbelt ka, tatakbo ka ng dahan-dahan. Ganon. So, ibig sabihin, kung mabigat yung buhay mo, nahihirapan ka sa buhay mo, hindi mo kailangan magpakamatay. Kailangan mo magdahan-dahan. Kailangan mo magdahan-dahan. Protektahan yung sarili mo. Kaya napakalaking kasalanan ng pagpapakamatay. Kasi nga, una pagpatay ito, tapos pinapatay mo pa sarili mo. Napakalaking parusa nito sa tao. Liban na lang siguro kung mangyayari yung yung pagpapakamatay. Kasi posible rin naman na may sakit sa isip na talaga yung tao, di ba? Pwedeng ganun eh. Kaya siya susceptible sa pagpapakamatay. Pero yung magpapakamatay na nasa normal na pag-iisip, hindi na tama yun. Hindi tama. Kahit kuffar eh. Yung mga Katoliko dati, meron silang katuruan. Yung nagpakamatay daw, bawal ipasok sa simbahan. Diba, mimisahan, bibendisyonan yung patay bago ilibing. Sa kanila, hindi ko alam kung nagbago na yung ganung paniniwala nila. Bawal ipasok sa simbahan. Bibendisyonan nila yun doon na lang sa sementeryo. Pero hindi ipapasok sa simbahan. Yung karo ng patay, dire-diretso na yun ng sementeryo. Hindi nila papapasukin ng simbahan. Sa tindi ng kasalanan. Ganun din, matindi para sa kanilang parusa ng pagpapakamatay. May nagpapalitan na hirap at ginhawa. At ganun din yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din yung nangyari sa kanya. Amma hadihin nusra
Wa ma muhadihil bisharat akshaat sahabatil Kaaba wal husnu wal ya'su allati kanat mutbika alayhi. Sa pagdating ng mga magagandang balita na ito, kumbaga yung mga ulap ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa na bumalot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din syempre mundo an kharaja min at-Taif, kasi nakadagdag pa sa alalahanin niya yung mga nangyari sa Taif eh. Kumbaga nabigo talaga siya doon. Lahat ng ito ay matrudan, madhuran. Lahat ng yun ay nawala na. Kumbaga nakakita muli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng liwanag, ng pag-asa sa kanyang da'wa. Alhamdulillah. Hatta sa mama alal-udi ila Makkah. Hanggang sa nakapagdesisyon na siya na bumalik na nga ng Makkah. Walal qiyami bi istihnafi katfihil ula fi ardil Islam wa iblagi risalatillahi al-khalida binasyatin jadidin wa bijiddin wa hamas. So doon sa pagbabalik niya sa Makkah, sa halip na bumalik siya sa Makkah, kumbaga na kasi kapag bigo ka, di ba? No? Parang ano ka, nangihina. Tawag nila, ano pa, lulugo-lugo. Hindi, masigla. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumalik sa Makkah, alhamdulillah, masigla siya. At kumbaga, masaya siya sa kanyang pagbabalik. Wahina idin qala lahu Zaid bin Haritha, kayfa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk. So nung papasok na sila ng Makkah, sinabi sa kanya ni Zaid bin Haritha, paano kang papasok sa kanila? Papasok sa Makkah, samantalang pinapalayas kanila. Kasi pinapalayas siya naman talaga, di ba? Kaya nga siya pumunta na ng Taif. Kasi gusto niya sana sa Taif, doon na siya maghihijra. Eh, tinanggihan siya doon. So, paano tayo babalik niyan? Pinalayas nga tayo doon, di ba? Kaya kung titingnan natin, mahirap pa rin yung pinagdaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa atin. Dito, marami tayong kumakampi pa rin sa atin. Alhamdulillah, marami tayong kakampi. Kahit kuffar, alhamdulillah, kinakampihan nila tayo. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biro niyan, patay na sa panahon na ito si Abu Talib. So, napakahirap talaga nung kanyang kalagayan. So, tinutukoy niya nga yung Quraysh. Paano tayo babalik sa Quraysh? Pinalayas na tayo. O pinalayas ka na. Sabi niya kay Zaid bin Haritha, Ya Zaid, inna Allaha jailu lima tara farjan wa makhrajan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Zaid, tunay na si Allah ay magbibigay ng solusyon sa anumang problema na nakikita mo. Nakikita mo yung problema. Pero yung solusyon, si Allah lang ang nakakakita. Kaya kumbaga, relax ka lang. Yung nakikita mong problema, may solusyon si Allah dyan. Wa inna Allaha nasira dinahu. At tunay na si Allah ay magpapatagumpay, tutulong sa kanyang relihiyon. Wa mudhiru nabiyahu. At siya ay magpapangibabaw, magpapatagumpay sa kanyang propeta. Papatagumpay sa kanyang propeta. Kaya dito, minsan yung napapaisip talaga ako dyan sa mga bagay-bagay na yun. Tignan mo, di ba? Nagdemanda siya sa barangay. Iniisip ko nun yung kasi kung titigil tayo magsala sa masjid, gusto ko talaga. Pero naghihintay ako nung matinding dahilan na wala nang maisusumbat sa atin yung mga tao. Yun na nga, nagdemanda siya sa barangay. Yun yung pinakamatinding pagka-timing. Kasi makikita natin, gusto niya talaga tayong pinsalain . Kasi kung ikakatwiran natin sa mga tao, tatanungin ng mga tao, di ba? Ba't di na kayo nagsasala sa masjid? Porque pinalitan yung imam, hindi na kayo nagsala sa masjid. Mahirap paliwanag yun sa mga tao . Basta sabihin natin, yung imam dun, di marunong magbasa ng Quran . Mahirap patunayan yun sa mga tao. Pero ito, yung pinapalayas na tayo, yun, bakit pa tayo magsasala sa masjid ng mga tao na nagpapalayas sa atin? Yun, madaling i-justify yun. Dito lang sa kalagayan natin marami tayong nasaksihan naranasan natin mismo. Nakatulad ng naranasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Kumbaga, mas na-appreciate natin ngayon yung aral.
Minsan kasi pag hindi mo naranasan yung hirap, hindi mo ma-appreciate yung aral eh. Lalo na ngayon sa yung mga nangyayari sa Palestine. Diba naranasan na rin natin ngayon, ginigipit, ultimo, tubig, kuryente. Ginigipit tayo. Nakatulad lang din nila. Hindi ganun katindi. Pero ngayon, mas nagmamalasakit tayo sa kalagayan ng iba. Na ganito pala kahirap kalagayan nila. So, kumaga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Zaid, relax ka lang. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idha dana min Makkata bihira. So, nung malapit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah, meron silang isang lugar na tinigilan. Doon sa lugar na ang tawag Hira. Kasi di siya pwedeng basta-basta papasok Kasi baka inabangan siya ng Quraysh, papatayin siya. Inabangan siya ng Quraysh, papatayin siya. Waba'atha rajulan min Khuza'ah ila al-Akhnas bin Sharik liyajirahu. So meron daw siyang inutusan na isang lalaki mula sa Khuza'ah. Sa Khuza'ah, ito ning tribo na na naging kakampi nila sa Treaty of Hudaybiyah. So noon pa man close na sila ng Khuza'ah. Yung Quraysh at yung Khuza'ah. May nagsasabi pa nga ang Khuza'ah, kung tutusin, halos na rin sila under na rin ng Quraysh kasi iba yung ninuno nila. Si Quraysh siya kasi yung Khuza'ah, magkaiba sila ng ninuno. Pero sa sobrang lapit ng pagkakamag-anakan nila, parang Quraysh na rin sila kumbaga. Parang Quraysh na rin sila. So nagpadala siya ng tao mula sa Khuza'ah. Pinapapunta niya kay Al-Akhnas bin Sharik. Ang layunin niya kay Al-Akhnas para proteksyonan siya ni Al-Akhnas. Ito na yung ijara na tinatawag. Yung ijara, yung poproteksyonan ng isang tao o ng isang angkan, yung isang tao. Huwag ninyo itong pipinsalain kasi pag pininsala niyo, akong magiging kalaban ninyo. Ako magiging kalaban ninyo. Fakala ana halifun wal halifu la yujiru. Pero naging tugon ni Al-Akhnas, tumanggi siya. Siya daw ay halif. Yung halif, ibig sabihin, meron silang alyansa ng Quraysh. Kumbaga, meron na siyang kasunduan doon sa Quraysh, kina Abu Jahal. At hindi raw siya pwedeng magbigay ng protection kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi mababali na naman yung alyansa nila ni Abu Jahal. At yung pangalawang inutos niya, di ba tumanggi na si Al-Akhnas. Faba'ata ila Suhail bin Amr. Nagpadala na naman siya doon ng tao kay Suhail bin Amr. Hindi pa siya Muslim dito. Si Suhail bin Amr, yun doon sa Omar series, di ba? Yung tatay ng dalawang bata na kinadena. Yan yun. Fakala Suhail, inna bani Amir, la tujiru ala bani Ka'ab. Yung bani Amir daw, hindi raw, yung angkan nila, yung Banu Amir, hindi raw nagbibigay ng proteksyon sa sino man sa Banu Ka'ab. Ito rin yung isang tawag nila sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba ang pangalan nila ngayon nung angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim, pinangalan do sa lolo niya. O tatay ng lolo niya. Di ba lolo niya si Abdul Muttalib? Tapos yung tatay ni Abdul Muttalib, si Hashim. Pero meron pa silang lolo, si Ka'ab ito. Si Ka'ab bin Murrah. Kaya tinatawag din nila Banu Ka'ab, yung Banu Hashim. So tumanggi na si Suhail. Faba'ata ilal Mut'im bin Adi. At nagpadala siya ng tao, pangatlo, kay Mut'im bin Adi. At si Mut'im bin Adi lang ang pumayag na protektahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Mut'im, na'am. Oo, okay, sige, kumaga. Siya yung pumayag na magbigay ng proteksyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero actually, hindi nag-Muslim to si Mut'im na namatay siya bago pa yung Fathu Makkah. Tapos yung anak pa nga niya actually
Gusto pa niyang gusto pa niyang kumbaga naka-arrange na mapangasawa. Hindi ko alam kailan siya namatay. Pagkatapos ba ng Fathu Makkah o bago ang Fathu Makkah. Basta namatay din siya na hindi siya Muslim. Yung anak ni Mut'im, mapapangasawa pa nga sana ni Aisha. Pero hindi natuloy eh. Kasi pinagbawalan siya ng Quraysh na mapangasawa ng anak niya si Aisha kasi Muslim na sila nung panahon na yun. Hindi natuloy yung kasal nila. Pero yun yung unang nai-arrange nila na kasal ni Aisha at nung anak ni Mut'im. Kumbaga noon pang merong kasi yung mga tao noon, hindi pa pinapanganak yung anak, may may usapan na. O pag magkaanak ng babae, ito anak o lalaki may na sila, may usapan na. So maaaring ganun yung nangyari. Pero kinancel nila yun kasi nga nag-Muslim na sina Abu Bakar radiyallahu anhu. So tinanggap ni Mut'im, alhamdulillah. At marami pang nangyari sa pagprotekta ni Mut'im kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. At tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.